Ang tao kasi ngayon, nagkaroon siya ng iba't ibang pamantayan, nag-set sila ng iba't ibang standards, di po ba? Kung paano uuriin kung ang isang tao ay isang mahalagang tao. Sa ibang salita nga po, yung tinatawag nilang VIP, di ba? Very important person. Ang totoo, kapatid na Glenn, nag-evolve na nga po yung salitang yan. Dati VIP lang, ano? Ngayon, meron ng tinatawag na VVIP. Dinoble pa Dinoble pa, no? Very, very important person. Ang totoo, kapatid na Glenn, ay dalawang aspect po yan. Una, yung personal perception ng tao. Kung siya ay mahalaga. Feeling important o importante siya sa kanyang kapwa. At pangalawa naman, yung turing ng kanyang kapwa sa kanya. Kung itinuturing siyang importante or mahalaga. Mga kaibigan, what makes you an important person? Mga kaibigan, what makes you an important person? Magkakaiba ang batayan ng tao sa pagiging mahalaga. Para sa ilan, para maging VIP o very important person, ay kailangan mong magtaglay ng kapangyarihan o impluwensya sa lipunan. Sa iba naman ay kayamanan. At sa iba pa ay kasikatan o katanyagan. Kaya may mga tao sa kasalukuyan na inuubos ang kanilang panahon at lakas para magkaroon ng mga ito. Subalit, ang mga ito nga ba ang nagbibigay ng tunay na kabuluhan o halaga sa tao? Sa pamamagitan po ng Biblia, kapatid na Dan, ay alamin po natin, ano po ba ang naging kalagayan po ng tao sa harap ng Panginoong Diyos at ano po kayang dahilan po nito? Diyan tayo magsisimulang magbasa ng mga talata ng Biblia, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, subaybayan po ninyo itong gagawin po naming pagbasa ng mga talata ng Biblia. Ganito ang ating matutunghayan dito po sa Roma, sa 3, mga talatang 10 hanggang 12. Babasahin ko rin po ang talatang 23. Ganito po ang ating matutunghayang nakasulat sa mga banal na kasulatan. Tulad ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay tumalikod, pare-pareho silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Pagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naging ganito po ang kalagayan ng tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Itinuturing po ng Diyos, kapatid na Glenn, ang tao na walang kabuluhan sapagkat ang tao po ay nakagawa ng kasalanan. Bakit po kaya, kapatid na Dan? Bakit po dahil sa kasalanan ay nawalan po ng kabuluhan o halaga ang tao sa harap ng Panginoong Diyos? Biblia na rin po ang ating sangguniin. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo itong nakasulat na pahayag naman dito po sa Isaias, sa 59. Pakinggan po ninyo ang talatang 2, ganitong banggit sa atin sa Biblia. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Dahil po sa kasalanan na nagawa ng tao, kapatid na Glenn, mga kaibigan, ang tao po ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, kapatid na Dan, ano po ang hindi na magagawa ng tao na nahiwalay sa Panginoong Diyos dahil po sa kasalanan? Mahalagang masagot yan, kapatid na Glenn, at yan ay ipaglilingkod natin sa mga sumusubaybay sa atin. Ang sagot po ay mababasa po natin dito po sa Ecclesiastes. Pakinggan po natin ang 12. Sa talatang 13 naman, ganitong banggit. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang buong katungkulan ng tao, mga kaibigan, ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga po sa kasalanang nagawa niya, hindi na po niya matutugunan. Ang layunin ng pagkalalang sa Kanya, ito nga po ay maglingkod sa Panginoong Diyos. Tama po, sa isang kasangkapan lang po, kapatid na Dan, di ba? Kapag ang isang kasangkapan, hindi niya na natutugunan yung dahilan kung bakit yun ginawa, di po ba? Nawawalan po ng kabuluhan. Halimbawa na lang po
isa pong bombilya, kapatid Adan, o ilaw. Kapag ang isang bombilya hindi na po nagbibigay ng liwanag, di po ba? May kabuluhan pa po ba yan? Wala na pong kwenta yun. Diba? Gayon din po sa tao. Dahil nga po sa kasalanan, hindi niya na natutugunan yung pananagutan niya, yung katungkulan niya bilang tao para maglingkod sa Panginoong Diyos. Ang tao nawawalan po ng halaga o kabuluhan. Hindi lang po yung, kapatid Adan, ano pa po ang pasya ng Diyos sa tao dahil po sa kasalanan. Yan ay maliwanag naman po na itinuturo ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ng kanyang pahayag. Dito po sa Roma, sa 6:23, ganito ang kanyang banggit. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ay maliwanag po ang pahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Kailangan niyang pagbayaran ang kasalanang nagawa niya. At kung itatanong po ng mga sumusubaybay po natin kung paano babayaran po ng tao ang kasalanang nagawa niya, ito po sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ano pong makakatulad ng isang taong namatay sapagkat yun nga ang ipinasya ng Panginoong Diyos sa taong nagkasala? Ang babasahin ko po ay itong nakasulat naman, pakinggan po ninyo dito po sa Ecclesiastes. Sa 3:18, babasahin ko rin po ang talatang 19, ganitong pahayag sa atin ng Biblia. Tungkol sa tao, naisip kong sila ay sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Ang hangganan ng tao at ng hayop ay iisa, kamatayan. Iisa ang kanilang hininga. Ang tao'y wala ng kaibahan sa hayop, pare-parehong walang kabuluhan. Ito pahayag ng Biblia. Hindi po natin ito matututulan, mga kaibigan. Ang totoo, kapatid na Glenn, kung tutuusin ay mas malala pa po ang kalagayan ng tao kapag siya po'y namatay. Bakit po? Ang hayop, kapag ka po namatay, tapos na lahat. Finish na. Wala na. Wala na po. Pero ang tao, mga kaibigan, kapag ka ang taong nagkasala ay namatay, meron pa siyang haharapin pagkatapos nito. Opo. Alin po yung haharapin na yun ng tao na namatay, na nahiwalay sa Panginoong Diyos dahil po sa kasalanan? Ang sagot po ay mababasa po natin dito po sa Apokalipsis. Sa 20:14, ang pahayag naman po ng banal na kasulatan ay ganito. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, kaya po namin nasabi na mas mahirap, mas matindi pa, mas malala pa ang kalagayan ng taong nagkasala. Kaya kung paanong sinabi kanina na parehong wala ng kabuluhan ng tao at ang hayop kapag ka namatay na, lalong walang kabuluhan ng tao, kapatid na Dan, kapag ka siya naibulid na dun sa dagat-dagatang apoy dahil po sa kasalanan. Paano po yung mga bagay na tinaglay po niya nung siya'y nabubuhay pa, halimbawa, yun ngang karunungan, sapagkat isa nga po yun sa nagiging batayan po ng tao para tawagin ng isang tao na mahalagang tao. Paano po yung karunungan tinaglay niya noon? Ganito ng ating mababasa sa pahayag po ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Dito po sa unang Korinto, sa 1:19 ay ganito po ang kanyang pahayag sa atin. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sagutin na natin ng diretso, kapatid na Glenn. Sa pamamagitan po ng Biblia, yung karunungan na taglay po ng tao, hindi po niya yon pakikinabangan. Kung dito sa mundong ito siguro po, nakikinabangan po, di po? Dahil itinuturing siya na mahalaga because of that. Pero pagdating sa araw ng paghuhukom, kung kaligtasan ng pag-uusapan, kabuluhan sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang sabi po sa atin ng Biblia, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Ibig sabihin po, o katumbas po nito, ay pawawalang halaga ng ating Panginoong Diyos, yung karunungan nila. Baka naman po kapag mayaman yung isang tao, halimbawa, marami siyang kayamanan, marami siyang tinatangkilik, baka magagamit niya yung mga yun para maligtas siya doon sa kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin. Dito po sa Sefanias, sa 1:14 hanggang sa talatang 18 naman, ganito ang ating matutunghayan. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam.
Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kapatid na Glenn, una ay liwanagin muna natin. Hindi po tayo kalaban ng pag-unlad. Opo. Hindi po tayo tutol ng isang tao ay yumaman, magkaroon po ng maraming tinatangkilik, lalo at hangad niya yun. Hindi masamang hangarin po yung Totoo. mga bagay na yun, di po ba? Kanya lamang po, mga kaibigan, kung sa ibang tao po, ang barometro para sukatin o di kaya ay iset na sila ay very important person, or sabihin pa, VVIP, opo, ay ang kayamanang panlupa. Idagdag na rin natin yung karunungan. Kasi binasa naman na natin kanina po yun eh. Sa banal na kasulatan po, sa Biblia, hindi po ito ang dapat na maging batayan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi po sa atin, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon. Katumbas po, walang may tutulong. Opo, walang halaga. Walang halaga. Pagdating ng araw ng paghuhukom po. Tama, kapatid na Glenn. Paano ngayon magkakaroon ng kabuluhan ng tao sa harap ng Panginoong Diyos? Mga kaibigan, subaybayan po ninyo. Ang babasahin ko po ay nakasulat dito po sa Deuteronomio. Ganitong banggit po sa atin. Dito po sa 7, sa talatang 6, itutuloy po natin sa unang bahagi din ng talatang 7. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Kayo ang bansang banal sa Panginoon ninyong Diyos. Hinirang kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng mga bansa upang maging Kanya. Bilang mahalagang ari-arian, minahal kayo at itinangi ng Panginoon. Magiliw po naming mga taga-subaybay, ito po ang kaparaanan para po ang tao na maaring nung una ay nawala ng kabuluhan sa harapan ng ating Panginoong Diyos ay magkaroon po ulit ng halaga sa Kanya. Katulad po ng ginawa po ng ating Panginoong Diyos noon sa bayang Israel, ang sabi po sa atin ay kailangan silang hirangin ng ating Panginoong Diyos. Nang hirangin na sila ng ating Panginoong Diyos, ang sabi po sa atin ng Biblia, sila po ay itinuring na ng Diyos na Kanya. O, ang banggit pa nga po ay bilang mahalagang ari-arian, minahal sila ng ating Panginoong Diyos, itinangi po sila ng ating Panginoong Diyos. Yun yung nagkaroon po ng kabuluhan at halaga. Di Tama. ba sa harap ng ating Panginoong Diyos? Ang mapapansin natin dito, at sana po yun ang matutuhan palalo ng mga kababayan po natin, kapatid na Glenn, ay yung exclusivity ng pagbibigay po noon ng mga karapatan sa bayang Israel. Nung panahong ito po, hindi lang naman ang bayang Israel noon ang existido na bansa sa mundo. Sa paligid po nila ay marami na ring mga nakatatag na mga bansa. At hindi basta mga bansa, kapatid Adan. Mga mayayaman na mga bansa at mga kaharian. Pero, mga kaibigan, ang pinili po ng ating Panginoong Diyos ay ang bayang Israel. Sila po ang binigyan niya noon ng pagkahirang at itinuring niya ng mga anak at importante sa Kanya. Pero kapatid Adan, sa pagtuturo rin po ng Biblia, mababasa rin po yan sa Daniel 9:11. Ang bayang Israel po noon ay tumalikod sa ating Panginoong Diyos, di po ba? Tama. Tumalikod sila sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoong Diyos, kumilala sa ibang mga Diyos. Ngayon po, kapatid Adan, sa panahong Kristiyano, paano po makikilala yung mga hinirang ng ating Panginoong Diyos na nagkaroon din ng halaga sa Kanya? Ang babasahin ko po ay itong pahayag ni Apostol Pedro. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Ang banggit niya dito po sa kanyang unang sulat, sa 2, sa talatang 9, ay ganito po ang ating matutunghayan. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos,
upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, sa mga talatang ito po na binasa po namin, pinaglingkod po namin sa inyo, ay may binabanggit po si Apostol Pedro na isang lahing hirang. Ibig sabihin, mga tao na hinirang din ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong po ninyo ay, Paano sila makikilala? Sa panahon po natin ngayon, panahong Kristiyano, ang sabi po sa atin, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ibig sabihin, inalis po sila sa kadiliman, dinala po sila sa kaliwanagan. Itong paraan ng pagtawag ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Opo, sino po yung tinutukoy na mga taong inalis po sa kadiliman, tinawag ng Panginoong Diyos, dinala po sa kaliwanagan? Ang babasahin ko po, mga kaibigan, ay ang sasagot dun sa katanungan ng kapatid na Glenn. Dinggin po ninyo itong nakasulat dito po sa Kolosas. Dito po sa 1:12 hanggang sa talatang 14. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Magili po naming mga taga-subaybay, mga kaibigan, dito po ay binabanggit po ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga tao na inalis na po sa kadiliman. Dinala po sa kaliwanagan. Yun nga po yung ikakikilala po sa mga hinirang ng Panginoong Diyos sa mga tao na importante sa ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano. Paano po natin sila makikilala? Nasaan po sila? Ang sabi po sa atin, na naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya madali pong makilala sa panahon po natin ngayon, sino ang mga tao na inilipat mula sa kadiliman papunta po sa kaliwanagan. Sila po ay ang mga natubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sila din pong napatawad sa mga kasalanan. Napaka-importante noon, kapatid na Glenn, kasi nga sa pagsisimula po ng ating discussion kanina, kaya po nawalan ng kabuluhan sa harapan ng Diyos ang tao dahil po sa kasalanang nagawa po niya. Kaya po, pinatutunayan lang ng Biblia na yung mga tinubos, yun yung mga hinirang ng Panginoong Diyos, yun yung nagkaroon ng halaga o kabuluhan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapapansin po natin dito, kapatid na Dan, taglay mo man yung iba't ibang uri ng kayamanan, karunungan, mataas man ng pinag-aralan, yung kalagayan mo man sa lipunan. May poder ka siguro. May poder. Pero kung hindi naman pala kasama dun sa mga tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, makakasama siya dun sa mga taong walang kabuluhan. Pero kapag ang isang tao nasa laylayan man ng lipunan, di ba, hindi man niya tinaglay yung iba't ibang bagay niya. Pero kasama siya sa tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Yun ang mahalaga. Nagkakaroon siya ng halaga o kabuluhan sa harap ng Panginoong Diyos. Po. Siguro nag-iisip na yung mga nakasubaybay po sa atin, alin ba yung tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Gusto rin namin makabilang doon. Pinaka-logical na question na alam nating itatanong ng mga kababayan po natin yan. Sagutin natin, kapatid na Glenn, sa pamamagitan po ng mga banal na kasulatan. Mga kaibigan, ganito pong ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 20, sa talatang 28. Ganitong ating matutunghayan. Ingatan ninyo kung gayon ng inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya po ang mga tao po na nasa loob ng iglesia ni Kristo, ano man ang antas ng lipunan ang kanilang kinabibilangan, ano man ang masasabi po natin na naabot na pinag-aralan, kahit nga po ituring pa po ng tao na hindi mahalaga yung taong yon.
based on human standards. Kung siya po'y kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung taong yun ang mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yung taong yun ang importante at siya po ang may kabuluhan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit po ay sapagkat kabilang siya sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na pawalang sala na po at yun ang magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po, kapatid na Dan. Mga kaibigan, sa bahaging ito ay panoorin po natin ang report na ihahatid po sa atin ngayon ni kapatid na Yen Argabioso. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Yen. Maraming salamat, kapatid na Dan at kapatid na Glenn. Panoorin po natin ang isa na namang makasaysayang pangyayari sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito ay sa North Carolina sa Amerika. Jacksonville, North Carolina, a city where small-town charm meets a proud military heritage. Nestled along the New River, Jacksonville is home to Camp Lejeune and the U.S. Marine Corps. From friendly neighborhoods and vibrant local culture to its strong sense of community, Jacksonville has also become home to many members of the Church of Christ. As the true faith continues to spread in this region of the U.S. East Coast, the need for more congregations has been established. Members in Jacksonville were able to witness a momentous event. Since the local congregation of Jacksonville's establishment in 2010, members here today celebrate its 15th anniversary. And though already a special occasion, there would be another great blessing, as prayers were answered and this church building, formerly owned by Elizabeth Clark of Bear Creek Community Church, would now be owned by the Church of Christ. We knew that in God's time we would have our own chapel, wherever He wanted us to have it. With God's blessing, this is where we'll be now. Today, this chapel acquisition signifies a new beginning for the local congregation of Jacksonville. Let us serve God so we will be able to attain salvation. Gladys describes what this moment means for her and her family. As a mom, you always want to be the first one to inspire, especially your children, and with the journey that it took, this made us stronger. Again, having to find the perfect one, and I believe this is what God wanted us to have, and with the devotional prayer, so we're truly blessed po, not just for the locale, but definitely the members po. So it feels wonderful. With the newly purchased chapel, the brethren of the local congregation of Jacksonville feel even more inspired, knowing that they now have a place they can call their own. They're able to find this place, and through God's grace, it was approved by the church administration, and through God's help, we are at this point. The brethren were ecstatic. They were so thankful, and their joy is truly overwhelming to be able to have this place to call our own, especially in our services that we render to our Lord God. In the 15 years since its establishment, brethren remained patient in their prayers to the Almighty God. There are many obstacles when it comes to the acquisition of houses of worship or chapels, being able to find one that would be able to be central to where all of the brethren are located. And through the help and guidance of the Almighty God, the blessings that God continues to pour, utilizing the administration in guiding the congregation in what should be done. God said He will work and no one will stop His work. With the purchase of this chapel, a new landmark of faith arises, giving inspiration to the brethren. This edifice that will stand as a beacon of hope, a reminder of answered prayers, and proof once again of God's unfailing love for His people. From Jacksonville, North Carolina, Lerlyn Hinkle for the Iglesia ni Cristo News Network. Congratulations po sa mga kapatid natin dyan sa North Carolina. Ako po si kapatid na Yen Argabioso. Balik po sa inyo kapatid na Glenn at kapatid na Dan. Salamat po sa inyo kapatid na Yen. Kapatid na Glenn, pinapaabot din po natin ang ating pagbati sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay po sa atin. Particularly po, mga kapatid po natin dyan sa Jacksonville, sa distrito po ng North Carolina. Opo, kapatid na Dan, sa Diyos natin ibinabalik ang lahat po ng kapurihan. Mga kaibigan, pinakahangad po ng programang ito na matupad sa lahat ang napakabanal na hangarin ng Diyos na isinasaad
sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. At para po sa huling bahagi ng programang ito ay inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ama na may lalang sa amin, tanggapin mo po ang aming masaganang pagpupuri. Opo. Niluluwalhati po namin ang napakabanal mo pong pangalan. Amen. Salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Sa isa na namang napakahalagang tagpo na ibiniyaya mo po sa amin. Amen. Muli pong naituro ang mga dakilang katotohanan mo. Opo. Ang amin pong panalangin, sana po lahat ng naabot ng palatuntunang ito Opo. magtaglay ng matatag na pananampalataya. Opo. Maunawaan po ng mga kababayan namin Opo. ang kahalagahan ng pagsunod sa lahat po ng iyong mga banal na kalooban. Amen. Hangad po naming lahat na maging mahalaga sa iyo pong banal na paningin. Opo. Ito pong pinakananais ng bawat isa po sa amin. Opo. Sana po tulungan mong magawa namin ang iyong mga utos Opo. upang matupad po sa amin ang iyong banal na panukala. Opo. Na magawa po namin ang lahat ng nakaluluwalhati sa iyo. Opo. At kami po'y magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Amen. Pakipagpalain mo po ang bawat sambahayan Opo. ng lahat ng sumubaybay sa palatuntunang ito. Opo. Magtamo po ng pagpapalat kaligayahan ng buhay. Amen. Basbasan mo rin po ang buong iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Magalang na po naming hinihiling sa iyo ang lahat, Ama, Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.